thriller mystery movie na may pamagat na Momentum. Sa pagsisimula ng istorya ay makikita ang nagaganap na nakawan sa isang kilalang bangko sa Amerika kung saan ang mga nasabing magnanakaw ay nakasuot ng mga suit na may makabagong teknolohiya. Nang magawa na nilang makapasok sa vault ng bangko ay mabilisan nilang kinuha ang isang lalagyan na naglalaman ng pinakamahal na uri ng mga diamante sa buong mundo. Sa una ay naging matiwasay naman ang sitwasyon dahil tila wala silang balak na manakit ng mga tao na nasa loob ng nasabing bangko. Subalit sa ilang saglit ang isa nilang kasamahan ay hindi sumunod sa kanilang napag-usapan na wala dapat nasasaktan na kahit sino man sa mga tao dito. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo-talo na humantong sa kanilang pag-aaway. Ang isa sa mga magnanakaw ay natanggalan ng maskara at nalantad ang mukha ng isang magandang babae na nagngangalang Alexa. Dahil sa pagkakasiwalat ng kanyang mukha ay napagdesisyonan ng iba niyang mga kasamahan na iligpit lahat ng mga saksi sa loob, subalit mariin siyang tumutol bagkus ay tinapos niya pa ang kasamahan nilang hindi sumunod sa kanilang naunang plano. Dahil sa putok ng armas ay naalerto kaagad ang mga kapulisan na naging dahilan rin para mag-alsa balutin na kaagad sila paalis. Lumalabas na sila ay grupo ng mga vigilante at ang bangko na ninakawan nila ay ginagamit ng isang korap na senador sa palasyo para sa katiwalian nitong mga ginagawa, kaya mahigpit na palatuntunan nila sa kanilang mga operasyon na dapat ay walang madadamay na inosenteng buhay. Matapos nilang matagumpay na makatakas ay sinabihan nila ang kasama nilang si Greg na magkikita na lang sila kapag naibenta na ang mga diamante na kanilang mga nakuha. Agad din nilang pinasabog ang sasakyan na kanilang ginamit nang sa gayon ay wala silang maiwang bakas sa mga kinauukulan na naghahanap sa kanila. Kasama ang kasamahan at kaibigan na si Kevin ay nagtungo sila sa isang hotel para dito isagawa ang pagbebenta sa mga diamante sa kausap na buyer nito. Kinagabihan ay napanood niya sa balita na nalaman na ng mga kapulisan ang kanyang mukha, kaya agad niyang binago ang kulay ng kanyang buhok maging ang kulay ng mga mata niya. Hindi nagtagal nakatanggap siya ng mensahe kay Kevin na parating na sa hotel ang buyer ng kanilang mga diamante, kaya kailangan na niyang pumunta sa kwarto nito. Nang nasa loob na siya habang naghihintay ay may kumatok na sa pintuan. Para makasigurado kung ito na ba ang buyer na kanilang hinihintay ay inutusan siya ni Kevin na magtago muna sa ilalim ng kama habang siya naman ang titingin para kumpirmahin kung sino ba talaga ang nasa labas. Pagkabukas ng pintuan ay nakita niya na ito na nga ang buyer na kanilang hinihintay, pero sa hindi inaasahan ay may mga nakasunod na pala dito na dalawang hitman na mabilisan silang binanatan na dalawa. Sa bilis ng mga naging pangyayari ay hindi agad nakalaban si Kevin at wala na silang nagawa nang tuluyan silang pinuruhan ng mga ito. Hindi nagtagal ay pumasok na rin ang lalaking nagngangalang Washington na siyang boss ng dalawang hitman. Lumalabas na inupahan sila ng nasabing korap na senador para mabawi sa mga ito ang kanilang mga ninakaw na diamante at higit sa lahat ang isang USB flash drive na hindi nila napansin na kasama pala ng mga diamante noong kinuha nila ang mga ito sa lalagyan. Kinuha ni Washington ang cellphone ng babaeng buyer ng mga diamante at nakita sa loob ang video kung saan nakikipag-anuhan siya sa senador na ito rin ang ginagamit ng babae para manghuthut ng pera dito. Kalaunan matapos burahin ang video ay tinapos na rin ito ang buyer na tatakbo pa sana. Gusto na sanang lumabas ni Alexa para tulungan ang kaibigan, subalit tinignan siya nito ng mata sa mata at sinabi sa mga hitman na nagpapahirap sa kanya na mag-isa lang siya at wala dito ang hinahanap nilang USB. Kalaunan ay napansin ni Alexa na inilagay pala ni Kevin ang hinahanap na USB sa ilalim rin ng kama. Kahit naghihirap na si Kevin at hindi na niya matiis pa ang ginagawa sa kanya ng mga hitman ay hindi pa rin ito sinabi kung nasaan ang kanilang hinahanap dahil sa lubos niyang pag-aalala kay Alexa na baka mahuli rin siya ng mga ito. Hanggang sa huli ay naging tapat na kaibigan si Kevin at hindi siya nito hinayaan na mahuli rin ng mga inupahan na hitman.
Nang kanila na itong tinapos ay bumaon ang sandata sa ilalim ng kama na naging dahilan ng pagtama sa kanyang likuran na bahagi. Nang mag-isa na lamang ang lider ng mga binayaran na hitman ay tinangka na itong tapusin ni Alexa para maipaghiganti ang nangyari sa kaibigan, subalit wala palang laman na bala ang armas na kanyang napulot kaya dagli siyang bumalik sa kanyang kwarto para kumuha ng magagamit niyang panlaban sa mga ito. Matapos ang puwersahang pagpasok sa kanyang kwarto ay nagawa niyang maisahan ang grupo at sa pagkakataon naman na ito ay nagawa niyang ma-ambush ang isang lalaki na isa sa nagpahirap sa kanyang kaibigan. Sinabi ng pinuno na ibigay na lang niya ang kanilang pakay na USB flash drive para wala nang madamay pa pero hindi pumayag si Alexa dahil may kutob siya na malalagay sa panganib ang bansa kung mababawi ito ng tiwaling politiko. Lahat ng paraan ay kanyang ginawa para matakasan ang buong grupo na pilit na humahabol sa kanya. Nagsimula ng magtaka ang pinuno ng mga bayaran na hitman dahil tila hindi lang pala ordinaryong babaeng magnanakaw ang kanilang tinutugis. Matapos ang matagumpay niyang pagkakatakas sa parking area ng hotel ay sinubukan naman siyang habulin ng mga pulis. Hindi nagtagal ay nakasunod na ang grupo at binangga nila ang kotse ng mga pulis na naging dahilan rin para madamay si Alexa. Hindi na niya ininda pa ang nangyari at nagmadali siyang tumakbo papunta sa isang building kung saan nakarating siya sa lumang bahagi nito na pinagkukutaan ng kasamahan nilang si Greg. Pinapasok kaagad siya nito matapos sabihin na may inupahan na mga hitman ang senador para iligpit sila. Habang nasa loob ay tinawagan niya ang asawa ni Kevin na si Penny para ibigay dito ang mga pera na inipon ni Kevin para sana sa kanilang mag-ina pero tila hindi naniwala ang asawa dahil napagkamalan pa siya nito na kanyang kabit. Habang hinihintay ni Greg na makapasok ang mga kalaban ay nagkamali ito ng direksyon na inakalang panggagalingan ng mga hitman. Tinapos siya ng mga ito mula sa likod. Dahil dito ay mag-isa na lamang si Alexa at pagkapasok ng buong grupo ay nakita nila sa telepono ang number na huling tinawagan niya. Sumagot sa tawag ang anak na naiwan ni Kevin at nagawa ng leader ng mga hitman na makuha ang address kung saan sila nakatira. Ang mga sugat na kanyang tinamo. Nang marinig niya na pupuntahan ng grupo ang pamilya ni Kevin ay sinikap niya na magtungo na rin sa lugar para pigilan ang mga pwedeng masamang mangyari sa pamilya na naiwan ng tapat niyang kaibigan. Sa kasamaang palad ay mas nauna pa rin na makarating ang grupo sa bahay. Nang mapagtanto nila na wala dito si Alexa ay umalis na rin ang pinuno at sinabi nito sa dalawang tauhan na bahala na sila kung anong gusto nilang gawin sa asawa ni Kevin. Nagkamalay na muli si Penny at dinatnan nito ang kasalukuyang ginagawa sa kanya ng lalaki. Sinubukan niyang magmakaawa ngunit pahayag lang ng nasabing tauhan na wala na siyang magagawa pa dahil tinapos na nila ang kanyang asawa na si Kevin. Nang sinisimula ng gapangin ng nasabing kawatan si Penny ay sakto naman na dumating na si Alexa sa bahay nila at agad niyang sinugod ang isa nitong kasamahan. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake na agad na nagpabagsak sa kalaban niyang ito. Pagkabangon ng lalaki ay tila na sorpresa na lang ito dahil ang kaninang parang duwag na nagmamadaling tumakas sa hotel ay parang ibang tao na ngayon. Nagawa rin naman itong makaganti subalit natatawa lang na sinabi ni Alexa na hindi pa nila siya lubusang kilala kasabay ng tuluyan niyang pagligpit niya dito. Kalaunan ay narinig na ni Alexa ang ginagawa ng natitirang kasamahan nito sa kabilang kwarto kay Penny. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan hindi hamak na mas malakas pa pala ito kaysa sa isa kanina kaya tila nahirapan si Alexa sa paglaban niya dito. Nagawa lang nila itong mailigpit ng tumulong na si Penny at hindi niya ito tinigilan dahil sa sobrang paghihinagpis sa balita na narinig niya kanina patungkol kay Kevin. Matapos ang mga nangyari ay tinignan nila sa computer ang laman ng nasabing USB subalit agad lang silang natrace ng nasabing kurap na politiko at ng mga binayaran nitong mga hitman. Sa pagkakataon na ito sa halip na tumakbo ay si Alexa naman ang may planong sumugod sa kanila. Batid niya na hindi sila titigilan ng mga ito kahit ano pa ang mangyari kaya napagdesisyonan na niyang ubusin sila para na rin maipaghiganti si Kevin.
Pagkarating niya sa isang lumang warehouse kung saan dito ginagawang abo ang labi ng kaibigan ay mabilisan niyang tinapos ang kasamahan nilang naiwan sa labas na nagbabantay. Agad rin naman na napasugod ang dalawa pabalik sa kotse na kanilang gamit dahil sa tunog ng putok, subalit habang hinahanap nila ang kasamahan nila ay may iniwan palang pasabog na inihanda si Alexa para sa kanilang dalawa na natitira. Matapos makaiwas sa malaking pagsabog ay hinanap nila sa lugar si Alexa na sa hindi nila inaasahan ay agad din naman na nagawa nitong ma-corner sila. Bumilib ang pinuno sa husay at tapang na mayroon si Alexa. Nang tatapusin na niya ang lalaking nanguna sa pagkitil sa kanyang kaibigan ay may biglang dumating na isa pang tauhan ang pinuno at nagising na lang siya na nakatali na habang nakapalibot ang mga ito sa kanya. Sinabi ni Washington na ibigay na niya ang pakay nilang USB flash drive, subalit mariin na tumanggi si Alexa na sabihin kung saan niya ito dinala, kaya sinimulan siyang bigyan ng pagpapahirap para lang mapilitan siyang sumuko na sa pagmamatigas. Kahit anong gawin nila sa kanya ay tila wala talaga siyang balak na ibigay ang kanilang pakay, subalit nang maisipan ni Washington na idamay muli ang mag-ina ni Kevin ay bumigay na rin siya at sinabi na kung nasaan ang kanilang pakay na napaka-misteryosong bagay na ito. Sinabi niya na nilagay niya ito sa isang safe box na nasa loob ng malapit na airport sa bayan. Matapos bihisan ay nagtungo sila sa lugar at binuksan ang locker para maibigay na sa kanila ang hinahanap nila. Noong una ay ayaw itong buksan ng mga hitman dahil sa paghihinala na may laman itong pampasabog. Binuksan ito ni Alexa, subalit nagawa niya silang maisahan dahil ang pagpihit sa mismong laman nito ang magsisindi ng bomba. Mabilis na tumilampon ang babaeng tauhan na hitman at nagkaroon sila ng matinding bakbakan sa lugar na ito habang nagkakagulo ang lahat ng tao. Huli na nang mapagtanto ni Washington na bago pa sumugod si Alexa sa kanila kanina ay nakaplano na pala ang lahat at katulong nito si Penny na nasa lugar din suot ang isang pagbabalat kayo. Dahil sa pagdating ng mga pulis ay sinubukan na nitong umalis na para bang walang nangyari dahil hindi na niya hawak ang sitwasyon. Sinigurado na rin ni Alexa na sa pagkakataong ito ay mauubos na silang lahat at ipaparamdam niya ang hirap na ginawa nila sa kanyang kaibigan. Hindi nagtagal sa dami ng mga nangyari sa pagkakataong ito ay mag-isa na lamang ang lider at habang palabas ito sa lugar ay nakaabang na sa kanya ang maraming bilang ng kapulisan. Sa muli pang pagkakataon ay nagawa na naman siyang malinlang ni Alexa nang sinabi nito na may nilagay siyang kung ano sa kanyang loob ng damit kasabay ng pagsigaw ni Alexa sa mga kapulisan na bumubunot ito ng armas. Dahil dito ay pinaulanan ng kapulisan ang lider na kaagad na tumapos dito. Bago din siya pagsuspetsyahan ay dumiretso na si Alexa sa pagsakay ng eroplano habang kay Penny naman napunta ang karamihan sa mga diamante para may magamit sila sa pagsisimula ng bagong buhay. Sa pagtatapos habang lumilipad papunta sa Washington DC ay natuklasan ni Alexa na ang laman ng USB flash drive ay isang plano ng malaking rebelyon kung saan magdudulot ito ng malaking gerang pangsibil. Lumalabas na hindi pa dito natatapos ang misyon ni Alexa at plano niyang pigilan ang nasabing kurap na senador dahil noong una pa lang ay isa pala siyang dating secret military agent na ngayon ay tila nagbabalik na sa serbisyo para masupil ang kasamaan na balak ng tao na ito.